Sana ang nadanasan naming paghihirap na durog, persecution, trauma, at saka walang-wala ay hindi po mararanasan ng iba. At mananaig ang katotohanan at hindi ang pamumulitika o personal na interes ng ilan. Hindi na napigil ni dating Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog ang emosyon nang humarap sa Quad Committee ng Kamara na nag-iimbestiga sa pogo, illegal na droga at extrajudicial killings. Dito, ikinuwento niya ang takot at hirap na dinanas sa loob ng 7 taon matapos siyang mapasama sa narco-list ni dating Pangulong Duterte. Nagpakita pa ng mga video si Mabilog ukol sa lantarang pagbabanta umano sa kanya ng dating Pangulo. August 28, 2017 daw, nakatanggap ng tawag si Mabilog mula kay PNP Regional Director Bernardo Diaz na nag-imbita sa kanyang makipagkita kay nooy PNP Chief Ronald Bato de la Rosa sa Camp Crame tanghali ng susunod na araw. Pero nakatanggap daw siya ng tawag sa isang di niya pinangalan ng police colonel. A PNP colonel called me and in a voice that sent shivers down my spine. Literal po yun. Warned me not to go to Camp Crame because my life was in danger. The fear that had been simmering now erupted. Soon after, at 6:32 p.m., my wife, Marivic, received a chilling text from a PNP colonel's wife. Do not proceed. There are 20 men surrounding your house, and if you go to Camp Crame, they will kill you. The terror was paralyzing. I couldn't believe it. My life and my family's life was hanging by a thread. Sa takot, nagpasya siyang magpunta sa Japan kinabukasan. Doon nakatanggap naman siya ng mensahe mula kay General Diaz para tawagan ng isang numero. I made the call and spoke to General Bato, who expressed his sympathy. He was talking to me in Bisaya. He told me he knew I was innocent, that I wasn't involved in illegal drugs, and he promised to help me. I told him I would finish my work abroad and return to meet him, but he urged me to be careful, repeating his pledge to help. Pero kasunod nito, may isa pang tumawag at nagbigay ng babala. Just after that call, my Philippine cell phone rang. This time, it was another general. His voice was grim. Mayor, do not return. Your life is in danger. The accusations against you are all fabricated. But if you go to Crame, you'll be forced to point fingers to an opposition senator and a former presidential candidate as drug lords. Tinanong ng mga mambabatas kung sino raw ang mga ipatuturo sa kanya. You were told na you will pinpoint a certain former senator and a certain presidential. Is it Senator Maroas, former Senator Maroas? Yes, sir. Oh, is it former Senator Drilon, which is your cousin? Yes, sir. Oh. Kaya naman mula Japan, dumiretso na raw si Mabilog sa Amerika at nag-apply ng political asylum kung saan siya nag-self-exile kasama ng pamilya. Tumanggi naman si Mabilog na pangalanan ang mga police official na nagmagandang loob sa kanya, kaya ipinasulat na lang ito sa kanya ng mga mambabatas. Ang tingin ni Mabilog, politika ang ugat ng pagkakasali niya sa Duterte narco-list. Sa aming panayam kay dating Mayor Jed Mabilog matapos dumalo sa pagdinig, sinabi niyang wala na siyang balak bumalik sa politika sa 2025 at kung siya lang daw ang magdedesisyon, ayaw na rin niyang sampahan ng reklamo si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil gusto na niyang mag-move on.
Ayon naman kay Senador De La Rosa, bago raw mawala si Mabilog, nakatanggap nga siya ng tawag mula sa Noy alkalde na natatakot siya para sa kanyang kaligtasan. Pinapunta ito ni De La Rosa sa krame at sinabihang titiyakin ang kanyang kaligtasan. Pero kalaunan, tumawag daw si Mabilog na hindi na siya pupunta dahil may nagpayo sa kanya. Ani De La Rosa, very incredible naman na pupuntahin niya sa krami si Mabilog para patayin. Sinisika pa ng GMA Integrated News sa makuhang panig ni Diaz at Duterte, pati na ni Drilon at Rojas. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.